Sa patuloy na magandang ratsada ng Magnolia Hotshots na may kartadang 4-1 bago ang laban sa SMB, may hiniling si Coach L.A. Tenorio. Kumpirmado namang sasamahan ni Ange Kwame ang Meralco Bolts kapalit ni Justin Brownlee kasama si Sina Vahedi ng Iran at ang ating mga kababayan. Sinabing mahihirapan ang Gilas sa magiging bakbakan nila ng Guam sakaling hindi umano makasama sa hanay si Justin Brownlee. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Katulad ng mga naunang kampanya ng Magnolia Hotshots, nangunguna itong muli sa kartadang 4-1. Kaya naman tila walang pagsidlan ng kasiyahan si Coach L.A. Tenorio. Sa kanyang pahayag, umaasa siya na magtatala sila ng bagong kwento. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach L.A. sa report ng Business World Online. Siyempre, mas gusto kong nasa ganitong posisyon kaysa nasa ibang sitwasyon, di ba? Ang Magnolia, palaging nasa taas yan, pero alam naman namin ang pinagdaanan at karanasan. Sana sa susunod, maging iba ng takbo ng kwento. Well, lahat naman tayo success sa mga ups and down ng Magnolia Hotshots, di ba? Mula sa pag-akyat nito sa tuktok ng standing hanggang sa pagbagsak nito sa semis. Yan yung storya ng Magnolia sa mga panahong hawak ni Coach Chito Victolero. Ito rin yung rason bakit sila tinatawag na intro boys eh. Mabilis yung makyat sa una pero lagapak sa dulo ng bakbakan, di ba? Hindi nila masustain yung magandang simula na tinatala nila. At yun na nga, hindi lingid kay Coach L.A. ang lahat ng yan. Kaya tingin natin sa pahayag niya, gusto niyang patunayan na kaya niyang ibangon ang reputasyon ng kupunan. Ayaw niya or iniiwasan niyang maulit ang nangyari dati. Gusto niyang alisin ang bansag ng basketball fans na isa lang silang intro voice. Sa ngayon mga playoffs, katulad ng itinala nilang kartada, 4-1, nasa tuktok ulit sila pero maaga pa para sabihin na malayo mararating nila. Depende yan sa gigil ng players. Hindi lang kasi sa coach na kasalalay ang lahat. Ang tagumpay ng isang team, nakasalalay sa buong kupunan po yan. Nasa players din yan, di ba? Kung gaano sila ka-inspired para makuha yung gusto nilang makuha ngayong conference. At ngayong gabi mga ka-playoffs, susubukan nilang dagdagan ang kanilang magandang kartada. Kalaban ng SMB, muling ipaparada ni Coach L.A. ang kanyang game plan at ang mga bigating players para abutin ang anumang pangarap na gusto nilang makuha dito. Malaman po kasi yung sinabi niya na sana raw magbagong takbo ng kwento sa mga susunod na pagkakataon. So malaman natin mamayang gabi or posibleng napanood mo na yung bakbakan sakaling napunta ka dito sa ating maliit na channel. Malaman natin kung kaya nilang basagin ang naghahari pa rin na si Junmar Fajardo ngayong 50th season ng PBA. Sa ngayon kasi nasa 3-2 na kartada ang SMB eh. At kapag nagkamali yung Magnolia, magiging pareho ang standing nila. Bukod dyan, posibleng bumaba ang moral nila sakaling matalo sila ng SMB. Habang tatangkayan ng Magnolia na basagin ang magkakasunod na pananalasa ng SMB sa PBA, tuluyan namang bumitaw ang Meralco sa pangarap na tandem, ang Brownlee at RHJ sa EASL. Sa lumabas na ulat, kumpirmadong sasalang si Ange Kwame sa bakbakan ng Taoyuan ng Taiwan at Meralco Bolts kapalit ni Justin. Narito ang report. Tutukan natin si Jerry Ramos sa kanyang report sa Spain. Sasama si Ange Kwame sa Meralco Bolts papuntang Ilagan, Isabela para sa home game nito sa EASL Home and Away Season 3 pero mananatili siyang game time decision sa laban kontra Taoyuan Pilots. Ibinunyag ni Coach Luigi Trillo na nakapag-ensayo na sina Kwame at ang Asian import na si Sina Vahedi kasama ang Bolts nitong huling 2 araw. So si Kwame na talaga kasama sa Meralco. Hindi kasi pwede si Brownlee kasi nga meron siyang pneumonia na kinumpirma ni Coach Tim Con sa isang interview. Sa interview na yan mga ka-playoffs, nabanggit naman ni Coach Tim na umu-okay na si Justin. Pero syempre, pneumonia yon. Kaya hindi basta-bastang recovery din ang kailangan doon. Pero puntahan natin yung sinabi sa report. Medyo mabigat ang gagawin ni Kwame ha. Game time decision. Ibig sabihin lang nun mga ka-playoffs, hindi pa sure kung makakapasok siya. Parang gano'n, di ba? Pagdedebatihan pa siguro ng coaching staff yon kapag gano'n. Kung isasalang nila o hindi. Kasama din kasi doon si Sina Vahedi, yung Iranian import nila. Sabi ni Coach Luigi sa isang interview, malaman daw ngayong hapon kung paglalaroin nila ng sabay si Vahedi at si Ange Kwame or hindi. Inamin din pala ni Coach Luigi na hindi 100% condition ng dalawa kahit nag-practice na sila kasama yung buong team ng Meralco Bolts. So mabigat din sa parte ng koponan, di ba? Habang tila hindi pa sigurado kung magsasabay si Ange Kwame at Vahedi sa Meralco Bolts, nababahala naman ang ilan nating mga kababayan sa magiging resulta ng laban ng Gilas sa Guam sa World Cup Qualifiers. Kung bakit, narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng playoffs sa Playoffs YouTube channel. Mahihirapan ang Gilas, si JB lang ang consistent na shooter samantalang puro shooter na rin ang Guam. Sana naman manaturalize na si Boatwright. At tulad na sinasabi natin mga playoffs, hindi talaga dapat pakakumpiyansa ang Gilas laban sa Guam. Nagpa-practice din sila at gusto nilang magtala ng kasaysayan. Ginawa na nila yan sa Asia Cup, nakapasok sila, di ba?
Kaya nakapokus naman sila ngayon sa World Cup. Gusto din nila makarating sa World Cup Kaya gagawin nila ang lahat para mangyari yon. Sa pahayag ni Anonymous tungkol sa shooter, actually marami naman shooter ang Gilas Pilipinas. Ang problema lang kasi, palyado sila kapag nasa international na competition. Isa sa nakikita nating rason is yung naiilang sila dahil sobrang malalaki ang kalaban tapos athletic pa sila, di ba? Dito kasi sa PBA si Junmar ang nakakaharap nilang malaki Kaya pagdating nila sa bakbakan sa FIBA, naiilang na sila doon. Sa naturalization ni Boatwright, malabo pa rin kasi nga busy ang gobyerno natin sa mga problema ng bansa. Parang hindi nila uunahin yun kumpara sa mga flood control issues. Antindi kasi ng perang involved doon, kaya doon sila nakapokus sa ngayon. Kaya sobrang labo talaga ng kaso ni Boatwright. Dasal na lang siguro natin na makarecover ng maayos si Brownlee sa pneumonia. Yun lang yun. Alam natin medyo mahirap yun kasi nga apektado yung baga. Kapag kasi baga yung sangkot dyan, medyo mabigat po yan. And balikan natin siguro yung Guam. Tingin ko kakayanin naman ng Gilas yan Siguro wag lang tayong pakakumpiyansa and maayos na training kahit wala si Brownlee kung hindi talaga kayang makasama siya. Bukod dyan mga ka-playoffs, may nakikita din tayo na pahayag ng ating mga kababayan. Sinasabi nila bakit daw hindi natin kuhanin or bakit hindi kuhanin ng SBP si Jordan Clarkson. Naturalized player daw natin siya, di ba? Problema, medyo mahirap kasi nga unang-una yung commitment niya sa NBA. Hindi kasi pwede ura-urada, huhugutin po siya doon. So guys, maraming salamat.